Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinaawan sa pagtuong Katoliko. May panultihon sa kinadman nagingon Conditio Precedens David Adempliri postquam sequatur effectus. Nga to nang tumanon ang mga tulumanon, una pa nato masanggi ang bunga sa atong ipangandoy. Muna nga sa atong kaluwasan sa Filipos 2:12 nagingon panibasugi gyud pagbuhat ang imong kaluwasan uban ng kahadlok ug pagkurong. So dili di ay passive o tanga lang ta sa atong pagkigbisog sa kaluwasan. Kinahanglan nga ningon ang balang kasulatan sa Jeremias 11:4 nga nagingon ang Dios kung tumano ninyo akong tugon o tumano ninyo akong mga sugo, makaangkon kamo sa ganti nga akong giandam. Mo na nga ang usa ka pagtuog tinuhuan nagalangkob gyud sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo, paglaom o ang pagbuhat siyang kabuhaton. Maigsoon kini atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko, do natay padangat nga pasalamat o na salamat sa atong gamhanan nga Dios nga nahatag nato gigayon og panahon dinhi sa Cebu Catholic Television Network, sa TV station run by Catholics. Si Brad Dudong Limsua nga mo gyoy nag-una og naghimo sa pundasyon sa maong istasyon niya, iya gyong giagak og giamuma o niabutan ning panahon na nga niabot na ang atong sibyam nga pasundayag sa ubang kanasuran. O salamat ta ni Brad Dudong Limsua siyang kakugi, o salamat sa ta sa atong Arsobispo, yang Ekscelensya Jose Serapia Palma, mga kaobispuhan ng uban niya, sila si Bishop Midilit Dudong Bellones, o si Bishop Medifil Bellones, o si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, nga retirado na pero kuan gyapon, tasig gyapon, kugihon gyapon siyang pagtubag sa mga pagdapit kaniya. Sa mga pare sa parokya, mga pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo na nag-agak sa mga communities, mga parokya, pagtabang sa kaluwasan. Kunya, salamat sa ta ni atong tinangga kayong kining presidente sa Archdiocesan nga mo si Brad Adam Ampir, nga kanunay naglihok sa kapunungan o pagpadag mga kaigsunan nato nga mutudlo pambit sa Catholic Apologetics Bible Seminar nga doon nagyoy distancing, doon ay mask ang mapil mo tambong. Kunya, di ta maglangan, uban nato karon niya si Brad Rudy Racasa o sa ka ngaylan nga mo'y representative o mo presentar sa ngalan nato mga conflicts of the scripture. Nyariasan si Brad John Porca nga tigsangyaw sa lalay mga dapit sa pulong sa Ginoo. Pero unahon nato nga ito higala si Brad Rudy Racasa na matupad na siya sa principle of humanism. Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok o mayong hapon sa tanan nato mga televiewers.
labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, nila ni Genesis and Veronica Racasa, Brother Erwin Gokong, o ni Flore Abanto. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon bratsog, aritas balang kasulatan bratsog, dinhi sa 1 Korinto, o 2 Korinto, 1:13 ngadto 14. We write to you only what you can read and understand. 2 Korinto 1:13 ngadto 14, miingon si Apostol Pablo, kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa og masabot. Klaro kayo, gisulti gyud San Pablo nga ang ilang gisulat mabasa og kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa og masabot. Sa Roma 2 tudling 10 ug 11, sa maayong balita Biblia nagkanayon, hatagan sa Dios og himaya, dungog ug kalinaw ang tanang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo. Kay nganuman kay walay pinalabi ang Dios. Roma 2:10 ug 11. Unsa day hatagan sa Dios og himaya, kalinaw ang tanang mga Hudiyo ug dili Hudiyo. Kay lagi balikon ko, walay pinalabi ang Dios. Sa Isaias 38, tudling 4 ug 5, giingnan sa Ginoo si Isaias. Adtua si Ezekias og sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, nadungog ko ang imong pag-ampo Ezekias ug nakita ko ang imong mga luha. Busa, dugangan ko 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Gidugangan sa Ginoo 15 ka tuig ang kinabuhi ni Ezekias bratsog. Akong pangutana ani bratsog, dili ba ni pinalabi ni si Ezekias sa Ginoo bratsog? Kay wa man kasi pinalabi yung gidugangan man 15 ka tuig ang kinabuhi ni Ezekias. Dili ka ni pinalabi sa Ginoo si Ezekias bratsog. Baliw ko nung patin-aw ni bratsog. Ako na, Brad Rudy, kining matulunanon kay teksto nga imong gitanyag ang 1 Korinto 1:11-14 nga wa kami laing gisuwat kaninyo kadto rang mabasa og inyong masabot. Mo na nga hapin na so sa kapagtuo nga individual person can really understand or interpret by his own way and own knowledge. Pero dili na tinuod sumala sa Biblia nga sumalan San Pablo nga mabasa masabot kay maginadmanon mo to San Pablo. Usa man to sa mga graduado sa balaod so sa kabantugang magtutudlo sa Jerusalem nga mo si Gamaliel. Sa ato pa panahon, sa ato pa bugado di kampana to siya kay balaod may lagi iyang itunan. O sa para niya mabasa o masabot, pero si San Pablo ra sa inipahayag nga dunay mga bahin sa kasulatan nga mayngon nato dili dayon masabot sa unang pagbasa. O gi-confirm na ni San Pedro 2 Pedro 3:16 nga dunay uban nga gisuwat ni San Pablo nga lisod sabton nga gituis o gisanayo pagsabot niadtong mga tao nga wala kahatagi o katakos sa pagsabot sa mga pulong sa Dios. O sa 2 Pedro 1:19-20, and this book should not be interpreted by private interpretation. So, sabot na to nga si San Pedro may pahibawag yun nga dunay lisod sabton ng gitudlo o gisuwat ni San Pablo. Para San Pablo kay abogado di kampana man to, graduado usa siya ka bantugang tinunan. Yadtong bantugan kay magtutudlo sa balaod si Gamaliel. Mao na nga kining gihatagan sa Ginoo illustration nga dunay usa ka tawo sa mas Biblia nagbasa sa kasulatan. Usa siya ka dako sad nga tawo sa Ethiopia. Kay tesorero man siya ni Reina Candace sa Ethiopia. Yang ingon nini nagbasa siya sa kasulatan wa makasabot. Unya by the virtue and power of the Holy Spirit that knows everything. Yang gida si Apostol Felipe. Kung siya kanang tao nagbasa sa kasulatan, wala nakasabot. Duula. O sultihi siya.
Ang gisulti ni Felipe nakasabot ba ka higala sa imong gibasa? No siya wa. Sa nako pagsabot ug pagkasabot niini kunway mutudlo kanako. Ang iyang gibasa di ay nasa tudling sa libro ni Isaias, Uluhan 53, tudling 1-3, nga dunay nating karnero. Nga tanang mga sala sa katawan, gipatong sa lawas mong karnero, pero sa mga samad ug dugo sa mong karnero, napasaylo ang katawan. Ilibog siya kay sa maning karneruhan no, magkapasaylo magsa. So siya kasabot. Muna si San Felipe mingon dayon, dili na literal nga karnero. Muna gingon ni San Juan Bautista, pag kita nila ni Jesus, Itsi agnos de quitolit pika tamonde. Gingnan niya mga kauban niya, Juan Bautista niya, si Jesus, ang nating karnero, kordero sa Diyos, nga magakuha sa las kalibutan. So nahibuong kayo ang maong tao, nga tisorero ni Reyna Candase, kung mahimo, tudlo iko, gitudloan ni Felipe. Sa mabuo kayong higayon, nituo ang mga tao, kaya nagbasa mo sa kasulatan, unya gani nabunyagan o naluwas siya gikan siyang kasalanan. So that is one of the examples, illustrations nga kung na ilisod sabton kinahanglan neta o magtutudlo o kanang mo magtutudlo maong simbahan, the church, the society or community founded by Christ, which has leaders that will teach us nga gipadahas Ginoong mutudlo kanato. Muna nga sakto to imong gibasa bro nga doon na lisod sabton pero doon na kahulugan o interpretation. Yan lain imong gisgutan kining Roma 2:10 nga doon na mga hintil, mga pagano ba o mga Hudiyo nga gidawat o sabs Ginoo makadawat o kimaya. So kung imong sugdon ang sinugdanan na mga tao, mga hintil nga pahiamtis may balita o pamulihi ba. Pero tungod sa ilang kinaugalingon natural wisdom, gitanaw nila iyang langit, buwan, adlaw, doon na ginagbuhat. So nag-agda ang ilang konsensya nga doon na makagahom. Wala sila kaila. Ya, samtang mabuhat sila maayo, ilang batiyo ng kalipay, magbuhat og sa hatag nila kagool. So without dictation from their own conscience, nga sila doon ay pagdawat so sa ka-Diyos, yan na ninguha pagbuhat umayo, dawaton sa sila Ginoo, kaya wa pa man hiabti sa mayang balita. Mananingon si Jesus, amahan, pasilo agatong wa may bawo silang ibuhat. So that is biblical doctrine nga, dili ta kaingon nga, kadto mga tao nga wa hiabtis may balita di man to mabasol wa kay bawo sa kay bawo nga to nakatunan karon sa tinuan, pero God's very extraordinary way serves them the truth that really can be construed from the law of nature balaod sa kinaihan. Kining ulahin nimong gisgutan brother nga si Isikias. Sa kahari nga naghilak. Kunya gingnan mas Ginoo ayaw paghilak kay hatagan tagag dugang nga katuigan sa imong kinabuhi 15 anyos. Napug 5 ka tuig mingon ka paborito dito sa Ginoo. Kay kun man gidungagan man. By the way, si Isikias na ila siyang kamatuhuon o kamasaligon sa Dios. Mabasa na sa Dosare nga nagatubang siya dako kayong gubat sa mga pagano nga mga Pilistiyos. Yawa siya musalig siya ng galingon. Luhod siya tubangan sa arkas Ginoo katong kahon nga dunay larawas kirubin, nangayo siyang panaba. Di ko kayo mo Ginoo sa pagbuntog nining akong kaaway. Labi na nga kini mga bangis nga mosunog sa imong templo alampuanan, pupatay ka na mo, mga inosente nga bata. Yan gisaling sa Ginoo. Pagsung gini pagkagabi sa mga Pilistiyos, usara ka anghel gipada sa Ginoo, 185,000 nga matay, gihapnig, gipaihap gyud sa hari.
Sunod ka mo na nga kanto si Ezekias. Usa ka matuhuon kayo og mabinantayon kayo sa mga sugo sa Dios. O mo na niyo Ginoo basta sa Jeremias 11:4 kung tuo ka sa akong tugon kanimo magtuman ka sa akong mga sugo patasan pa nako ang imong kinabuhi. Muna imong ipangutana ngano man ni paborito ba ni sa Dios ang tao tanan gidapit sa Ginoo nga mahimong buutan og matarong iyang lugwayan ang kinabuhi. Mo to gilugwayan sa Ginoo kay hilak naman siya kay gipaybaw naman siya ni Zacarias ni Isaias nga ang imong pabilo si imong kinabuhi baong na siya di may mo kay ang iyang giharian ay ang pamilya gusto niyang amuma pa niya kilak siya man yung Ginoo sa dilang kay dungagan pa nako 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Ang pagtulunan nga diay ang tao nga buutan og matarong magayo sa Ginoo uban hugot nga pagtuo agad sa kabubuton sa Ginoo tagan siya. Nana sa unang suwat San Juan 3:22 nga usa ka taong buutan og matarong mangayo sa Ginoo dunggon sa Ginoo ihatag niya ni pangayon niyang tahanan agad sa kabubuton sa Dios. Mo na ron nga kining mga tekstong imong gitanyag karon makita nato nga nagkadina ang mga kayang pagtulunan. Salamat Brother Rudy Racasa usa ka humanist doctrine of humanism pero may kaya ni Rudy nga mo tuon sa Biblia niya ganda yung notebook iya ginang isuwat ang mga matulunanon. Yato sa paminahon si John Purka sanis mga kining roaming around preachers ato minahon si Brad John Purka. Daghang salamat Brad Chok, mayong hapon sa tanan na tan-aw ning televiewers o sa tanan na Benadas Marigondon nga sakop sa chapter dia nga panguluhan ni Brad Cornelio Amit o nilang sister Ninita Mudya nga mapasubo usod kay mapasubo sab nila nga na italiwan ang usa na mo nga sinaligan po dito nga Sister Elbe. So wala pa may schedule lang yang pagdanga to sa cemetery sa Katolik diya sa Marigondon. Nya diya pud sa mabulo sila si Brad Nuling Go nga kauban ni Monsignor Kasarin ni kadlawon ang Don Rosarian. So na maayong paglantaw niyo diha Brad. Nya salamat ta sa Dios nga naagi hapon ta ni. So akong pangutana Brad Chok diya magsukad sa libro ni Father Kunwe sa question box 95 nga nag-ingon nga the infallibility of the church. Nya naigpangutanang nag-ingon, why do you arrogantly claim that your church is infallible? Nya unsaon ni Brad Chok nga pagka-infallible ni nga daghan ng kasala? Unsa may ito katubag biblical basis ani Brad Chok? Nining mong pangutana. Usa ka bantog kayong libro nahilakay ni sa Amerika. Ya doon ay mga kaubanan na to mga Catholic faith defenders nga doon ay kopya. Question box by Father Bernard Conway. Usa ka na ilang kining maunungon kay siyang pagtuon buutan ang iyang kinabuhi o nakasuwat sa libro nga tamdanan gyud sa mga pangutana, mga pakisusi sa katahap sa pagtulunan nga Katoliko. Manang gi haton ni Brad John Purka kining infallibility of the Pope. Infallibiles. Sa to pa di masayop. Nga ang Santo Papa dili masayop. Ya, dakong pagsupak kay ang Santo Papa tao raman na. So makasa busa masayop. Unya mao na nga dili katuhuan o dili madawat ang pangangkon sa Iglesia Katolika nga ang Santo Papa infallible kung dili masayop. Kaya lagi doon na magani usa ka Santo Papa nga nanudlo nga ang pagkabanhaw nahitabo na. So doon na gyud sayop kay di mo pa man mabanhaw mga tao karon. Wala ngayon nato nga questionable kayo ang claim sa Iglesia Katolika infallibility of the Pope, infallibiles papi sa ang Santo Papa sa genitive
is papa, papi ang genitive. So nga itong tumaga na, kiningo na nila masabti kanang infallibility of the Pope. Kaya na sa Biblia. Kaya ang simbahan nga gitukod sa Ginoo na sa 1 Timoteo 3:15, haliki og patukuranas kamaturan. The foundation and pillar of truth. Kanya kung musakay ta so sa ka barko nga ang kining kapitan, mga timonel, way kabangkaagan, lagmit mabangga na sa mga dagkong hidden rocks under the sea. Muna nga, unsa may buhot ipasabot sa infallibility of the Pope. Una nga ang Santo Papa dili impeccable. Wa siya sa kinabuhi nga dunay impeccability. Bot sabot dili makasahap. Ang Santo Papa tao pareha nato makasasad. Ono Roma 3:4 tanang tao makasahap. Tanang tao makahimong pamakak. Gawa sa Ginoo nga nagpakatao, mahal nga birhen, wa to mamakak. Wa to isa. So ang Santo Papa pareha nato nga peccable. Makahimo sad o masipyat sad niya ng pagpakasahap. Ang gipasabot sa infallibility of the Pope mao ang to kahimtang sa panahon nga ang Papa magpadayag og pagtulunan. Una, nga ngayang ipadayag ang pagtulunan doon ay labot sa tuluhuan regarding faith, what to be believed, kung siya itong tuluhuan. Ikaduha, may tungod sa ganla na to regarding the obedience to the laws of God, ganla na to morality. So duha ka tema nga ang Papa giyahan sa Espiritu Santo ang infallibility regarding teaching on truth to be believed sa tuhuan. Ikaduha ang unsay mga tamdanan nga pagatumanon diha ilawom sa nagpahipi nga balaod nga wa na to makita diha sa 10 commandments or perhaps within the commandments of the Lord. Para sa ikaunom nga sugo sa Dios dili ka manapaw, yan na nasud ana ang paghimo o pagpaanak sa katao o sa kababae nga dili pinagi sa matrimony, pinagi sa pagpalit o mga semens of man, i-inject nga to sa matres sa babae manamkon. That is somewhat against the 6th commandment of God. There is really violation of the allowed cohabitation man and woman. So dito kakitaan na sa 6th commandment. Pero the church can interpret like that nga doon na mga sa nga dili klaro sa sugo pero ubos ka na sa kalapasan. Then that is one of the somewhat acts of the Pope nga siya infallible. Ug doon na ba tayo mabasa sa Biblia na ang Ginoo standing responsible. Ningon si Jesus kang Pedro, ang unang Santo Papa, ihatag ko nimong Yahweh sa langit. Unsa gani imong aprubahan sa langit, aprubahan na sa langit. Aprubahan ako. Unsa imong idili sa yuta, idili nako. Nakaroon masipyat si San Pedro, ang unang Santo Papa. O sumusunod niya, di ang Ginoo may nakuyaig ang iyang responsibility. Really in attending that the Pope would not commit error regarding faith and morals. So kanara, kung mutudlo kayong Santo Papa regarding faith, what to be believed, niya regarding morality on laws, nga itong pagkatumanon, dili na ito lapason, mao na ang dihan bahin ng Santo Papa, infallible because of that attention and given that power stated and really confirmed by Christ. Nga unsay aprubahan Santo Papa, aprubahan niya sa langit. Di modo, definir simbahan, dili tanan. Kada regarding faith and morals, tulhuan o pamatasan, nga preparado para isabwag sa tibok kalibutan. O ikatu, nga Papa nagalingkod siyang otoridad, stating that fact as the leader o supreme leader of the magisterium kung magtutudlo sa simbahan. Mauna siya ang ingan lang nato o limitasyon dili kay Santo Papa sa tanang panahon, sa tanang dapit mahimo siyang infallible. Kadtong usa ka papa nga
nagtudlo nga diha na pagkabanhaw corrected man siya. In fact, dili to siya naggamit sa iyang infallibility. Kay sure naman sa ka-classroom. Dili man intended for the whole Catholic communities of the world. Muna nga itong tubag sa pangutana. Onya, salamat sa pangutana ni Brad Rudy Recasa, ni John Porca. Onya, ato sang lantahon karon dayon kining mahinungdanon kay Paibaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maigso ni ata balik sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. O manumduman na ito kanunay nga mo atong namatan sa atong pagkabata o kanunay gitudlo sa mga bata katong lakbitan pagpanumdum ang Ten Commandments in brief, no. Ang unang sugo ngayon ng Diyos, dili ka magbaton og laing Diyos, di ka magbuhat o mga larawan nga linilok sa mga Diyos, di ka magyukbo ni magasimba ni mga larawan sa mga Diyos. Kay truth of the matter nga ang Ginoo nagsugo masad paghimog mga kinulit nga larawan sa mga kirubin kon mga santos. Kaduha di mo nimo gamiton ang ngan sa Dios pagpasipa. Tungod sa kasagrado sa mga ngan nga makaluwas kanato sa katalagman uban ang pagsalig dili nato ingnon gamiton nato sa dili may nungdanon o mga pasipa. Ang ngan sa Dios, Yahweh nga sa Mahan. Yahshua o Jesus nga sa anak. Paraklito nga sa Espiritu Santo. Ikatuo nga balaanon nato ipapahulay nga adlaw sa Ginoo sa ato mga igsoon nga mga Adventista, Saturday nga to the Lord's Day nga sa Kolosas 2:11 pahunungon man ang ipapahulay sa mga Hudiyo gipulihan sa adlaw sa Ginoo nga mao ang pagkabanhaw ni Kristo adlaw Domingo. Ikaw pa tahoron nato ang atong ginikanan nga maghuwang. Kani madili ta magpatay. Ang pagkasilag, pagdumot, pagdapat, pag-abortion, batok nining kalimang sugo. Ikaw nom dili ka manapaw. Gidili ang pag-cohabitate sa usa ka lalaki ug babae nga dili kinasal simbahan. Unya kining kapito dili ka mangawat. Di ka waw, di ka magbakak. Di kasiyam, di ka maibog sa asawa sa mga sigatao. Ika na po, di ka maibog sa mga butan sa mga sigatao. So, morning na po kasugo nga sa makadaghan kalimtan na to, unya, wala to ikatudlo sa mga bata, samtang batanon pa sila, may ba sila, stealing is sin against God. Kanang sobrang sukli, kita na sobrang na di na to iuli,
niya kadtong mikas sa timbangan mamaligya mo nang wata kay bawo nga para nila murag dili na sa pero sa ana. So that is it. Reminder of the tenets and stairs to heaven. Mga tangdanan ug ang nato padung sa langit. Yung una na to pagpaila ang mungutana karon usa ka sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups nga mao si Carlo Badenas. Daghang Carlo. salamat Bradsok kung may hapon kanimo Bradsok o may gabi agad sa atong maaptan ining atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Unya Bradsok sa di pa ka mangutana, greetings nako kanunay sa atong kauban sa pagtuo si Brad Michael Cabonilas o labi na gayod ni Brad Mario Agbo o labi na gayod sa kura paroko namo kaniadto si Father Anthony Morillo. Maayong hapon kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, bahin ining gisgutan sa mga Seventh-day Adventist, bahin aning mga unclean food. Nga gisgutan dito Bradsok, matod pa nila, nga kita kunong mga Katoliko, sayop din ning atong pag-ingon nga ang tanang pagkaon gilinisan. Matod pa nila Bradsok, sayop na. Kay kung ato ding basahon ang Biblia bisan sa Bagong Testamento, doon na may mga pagkaon nga dili ipakaon. Ilang gamitong Bradsok ang buhat 15:29. Nag-ingon din ni Bradsok, ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok og likayin ninyo ang salawayong pakigilawas. Matod pa nila Bradsok, kung tinuod pa diri sa Bagong Tugon, ipakaon na ang tanang pagkaon, nganong dili man ni ipakaon kining dugo o kining mga mananap nga tinuok. Palihog ko og pagpatinaw ni Bradsok. Doon ay panultiyon sa kinaadman nga kuno say what is spoken specifically shall be understood specifically. Nga kung piho na ang gisulti gipasabot, dili na to tagdon ang generic kay klaro man na. Oh. Buhat 15:29. Nga na yung Ginoo nga mao na yung gidili sa Espiritu Santo ang mga butang, mga pagkaon nga gihalad sa diwata. Dios. Gihalad sa mga ingno nato kanang nagpuyo sa mga kahoy o halad sa kanang Diyos sa dagat. Kita ni mo nga, usa man yung naglutaw nga naamay kayo. Pagtanaw ni mo, gamay din pagpayag doon ay karne. So naghalad na sila sa Diyos. Ilang ituan nga Diyos sa kadagatan. Which is really somewhat superstitious. Klaro na, gidili na sa simbahang Katoliko, wa maguyo na. Ang dugo nga gihalad sa pagsimba, kaya to dugo gigamit sa paghalad pagsimba sa mga Hudiyo. Pero kadtong wa nagamita sa paghalad, mahimong kanon. Naman sa Biblia na sa Leviticus 10:18, niyo na Ginoo ang dugo nga wa nagamita sa paghalad. Katungdanan ninyo ang inyo ng kanon. Yan na sa Leviticus 6:16, sa templo dunay dapit gigahin lawak nga adto hikaya ug kana ang nasubra nga halad nga dugo. So kung dugo na intended to be offered to the altar, so dili na kanon, pero guwa na halad mahimong kanon. Og dunay illustration, an example given by God. Nasa 1 Samuel 14:32. Nga human sa gubat, hilabihang gutumas mga tao. O ang Pangulo sa mga Hudiyo, nangita og mga makaon, kita sila mga ihas, nga mga karnero, baka o kanding, ilang giihaw. O kadtong nabilin sa mga kabalayan. Pero doon ay provision. Kakarang dugo, ayaw iula sa yuta, saurag duwang, murang nagplanggana nga kahoy. O ya, ila itong pabukalan, mo bagtok man to, murag karne, iipon, tagod-taguron iipon sa pagluto sa karne. So nangaon silang dugo. Suko kayong hari si Saul. Ngayon si hari Saul, kung dunay dakong bato sa bukid nga muligid, maigo, malata mo, ako'y labot. Kaya wa ako nguyon, supak ako sa yung gibuhat. Gidili sa Diyos pagkaong dugo. Pero ning higayon na kayo, nagka-nihit man ang pagkaon. So ni konsulta sila sa Thummim and Urim nga gadgets used by the Jewish priests
to consult with God and God would answer. Ilang gipakutana. Nangaon man ang mga katawhan o Diyos sa dugo sa hayop tungos kanihit, nakasa ba sila? Yung ginawa sila kasa sa ilang pagkaon og dugo. So kita na ito, mamasa na sa 1 Samuel 14, tudling 32, kama 41. So, naay mabasa. Kanang dugo nga gigamit sa paghalad, o gamit pa sa diwata, ay pagkaon na. Pero guwa, mahimong kanon. Di paibawta sa Leviticus 10:18. Yung katong natuok nga mananap, kanding baron nga, muliksi-liksi, mahog sa lugot niya magbitay, murag naghikog, ang dugo na mo, blood clot penetrate to the skin, to the flesh. Kalagmit nga, mo contaminate na ang kagaw sa karne. So, mo na yung rasyonale nga nung nila pagkaon na natuok nga mananap. So, balid gyapon na nga itong simbahan wa mag ino na to magbatok ana nga mahimo ng kanon. Kunya ang ikaw pat ang pakighilawas amot sabot ang masaladon nga pakighilawas. Parang out the sacrament of matrimony, single man and woman cohabited or intercourse, that is mortal sin. Niyang usa ka minyo nga mo cohabited o usa ka daga, that is still adultery. Ang pulos minyo dunay ang lalaki dunay asawa, ang babae sa dunay bana, niya mo cohabited sila, intercourse kanang duha, nakasag dako gyud silang mortal. Nana sa Hope 31:12 nga nagingon og kadtong babae nga minyo o niya ang iyang bana ng trabaho padung sa kagabion ngadto sa iyang gitrabahuan, ang babae migawas o nagtagbo og lalaki o gipasud sa lawak niya ang maong babae o they committed adultery. Dako kining sala nga mortal nga takos sa kayo sa impyerno. Nababasa na nato sa Mayang Balita Biblia, yan na sa Job 31 tudling 10 ngadto sa 12. So mo na ang gingan na to pakikilawas nga gidili kay supak man sa sugo sa Ginoo. So muna nga itong tubag sa pangutana ni Brad Carlo Badenas. Specifically spoken, should be specifically understood. Iklaro man. Dugo, kadtong gihalad, kadtong natuok, o mga karne gihalad nga tos Dios, still that is against the law of God. Also, the church really emphasizes that is sin. Superstitious belief. Kaya ito paminahon karon ang atong higala nga may isang manalipod sa mga pulong sa Ginoo sa Mayang Balita nga ato sa paminahon si Brad George Torifel. Salamat Brasok, may hapon kanimo nya, may hapon ka atong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers nga kanon na nga nagsunod niya atong programa nya sa online viewers. Nagsunod pod may hapon ka atong tanan. Nya greetings nako diya sa kalituban talibon Bohol sa atong mga minister, silang Brad Angel Coino, sila si Ricardo Ibardo, Berting Humawas ug uban pa. Nya diya sa Paknaan Mandawi City si Brad Andrino, Christopher Andrino diya sa Paknaan Mandawi City ug si Brad Vicente Badal nga lumad nga taga Kalituban nya naaro na nimuyo diha may pagtan-aw kaninyo. Busog ang akong pangutana, busog akong ipasok ka diri sa Mateo 12 versikulo 46 ngadto sa unahan sa 49. Nag-ingon mo ko diri busog atong basahon nga samtang nakisulti pa si Jesus sa mga tao miabot ang iyang inahan ug mga isong lalaki, nagtindog sila didto sa gawas kay gusto magsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto mingon kaniya, ang imong inahan ug ang imong mga igsoon natuwa sa gawas ug buot sila magsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man akong mga igsoon. Unya kitudlo niya ang iyang mga tinunan ug mingon, tan-awa mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. Kaya ang akong inahan ug mga igsoon mao katong nagbuhat sa kapuputon sa akong amahan nga tuwa sa langit. So ang pangutana ni Berso ato iklaro nga nganong wala man ilha Berso
ang iyang inahan dito sa gawas. Awam sa mo ilang ingo man siya nga ang iyang inahan ug ang iyang migsoon naa man diri sa sulod. O katong namati sa pulong sa Ginoo mo na nga ang matud pa sa to maigsoon nga mga dili Katoliko nga si Maria wala kay hatagig bili ni Jesus kay imbis naa siya sa gawas nangita niya nya tinuod sa kanina apog sa mga igsoon pero si Jesus mura magidinay niya ningo man siya nganong mo na pakutan na baso kanong wala man niya tagda ang iyang inahan to sa gawas ni ana ra man siya nga ang akong inahan ug akong maigsoon katong namati sa pulong sa Dios. Palihog ko pagpatinaw ni basok nahog man murag wala niya tagda kayo ang iyang inahan nang higayuna basok nga nasa gawas wa man niya pasudla nga ari diri na pa. Palihog ko pagpatinaw ni basok. Dunay nangabot nga nangita ni Jesus. Usas mga tinunan miingon kay Jesus, Maestro, niya ang imong inahan ng mga igsuon. Ya, miingon ni Jesus nga, kinsa ba nga akong amahan? Kinsa ba nga akong inahan ng mga igsuon? Sila nga nagatuman sa sugo sa akong amahan. Gasugo sa Dios. Siya akong amahan, siya akong inahan, siya akong igsuon. Nawala magpasabot ng Ginoo nga kining iyang gisalikway o ginigar ang iyang inahan si Maria nga nangita kaniya o kadtong mga igagaw niya nga sa ilang kultura aya naman sa Ezekiel 15 tudling 11 kang inyong kaliwatan kung pareha mong patriarka pareha mong kaliwatan o kamo nga mga kaliwatan gikan so sara ka patriarka magtawganay mong igsuon o kaigsunan aya dili isabton nga pareha mo gamahan o ginahan. So that is culture practice by the Jewish people. Kung nagpuyo mo so sa kalalawigan o sa kadapit di naa mo magpuyo dunga niya na magtawganay mo aya kung igsuon. Sa Genesis 14:16 si Abram o si Lot nagkuyog nga si Lot anak sa igsuon ni Abram. Ang ilang relasyon si Abram o Yoan si Lot pagumangkot. Pero ningon sa Abram magkuyog mo kita dong. Lot kita tag yuta di ta mag-ilog. Magbahin lang ta. Kung kita tag mga kahiyupan nga ihas di ta mag-ilugay. Magbahin lang ta kay magsuon man ta. Pero hibaw si Abram katong yung ikasultiyan pagumangkod. Pero ang gigamit ang cultural term nga igsuon. So muna nga gihatagan ni Jesus og distinctive value nga kung mahimutang buutan matinumanon ta sa sugo sa Dios. Matinumanon ta sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Dios. So giisip ta niya nga mga igsuon. Kadtong mga idarana siyang panahon giisip niyang amahan. Mga babae nga idarana nga nagtuman sa sugo giisip niya ganahan. So the specific meaning there is a relation that Christ exalted. When you are obedient to the commandments of God, you are close-knit related to Him as His younger brothers or sisters or father or mother. And that binding is caused by your obedience to the commandments of God. And those who obey the commandments of God become His brothers or sisters. Pero it was no a negation or refusal to accept. Nga kadong iyang inahan wa ito'y bili. Iya lang ibaybaw nga tama na nga kung inahan o ginahan nangita na ako. Pero I will tell you, you who listen to me, you who obey the will of my Father, you are my brothers, you are my sisters. So He exalted the fact and truth that will happen to each and every one of us. Very obedient to the law of God, we become closer in spiritual knit to Christ because we become His brother or sister. So mo na ang ipamugat sa Ginoo nga bisag dili ta parente niya sa unod kay si Maria anak ni Santa Ana o ni Joaquin pero nahimutang closer than that relation Jesus to his fleshly relatives because superior and above is our relation to God the Father. So muna ang meaning anang pagsulti ni Kristo iyang gi-exalted sabot kituboy
ang lain nga relasyon nga may tabo kanimo ug kanako kung magbantay ta sa sugo nahimo tang mga anak sa Dios igsuon ni Kristo. Manindot ka ng atong pagkalandungon. Ngunit ito ibalik si Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok. Unya greetings nako ni Sister Susie Polvira taga Lapu-Lapu. Mayong pagtan-aw nimo diha sister. Brad Sok, ang akong pangutana Brad Sok about gyapon ni Mother Mary. Nga matod pa sa atong kaigsuonan nga mga Adventista Brad Sok nga nag-ingon dito nga kana kunong lawas ni Kristo nga dunay uno, dunay bukog. Matod pa nila Brad Sok, ang Espiritu Santo mo hinungdan nato Brad Sok. Kaya ang Espiritu Santo man mo nag-umol ngadto sa tiyan ni Maria. Mahog ra Brad Sok nga si Maria gihimo lang siyang taytayan o sudlanan sa inumol na sa Espiritu Santo. Dili din natin Brad Sok nga si Maria nakatampo kung nakatabang sa pagkatong lawas ni Kristo. Kay katong lawas ni Kristo Brad Sok inumol to sa Espiritu Santo didto lang sa tiyan ni Maria. Palihog kog tubagan Brad Sok. Tubig ba na? Giga sa tinubdan niya sauron sa tubo. So ang tubig moagi sa tubo. Lahos nga tos kabalayan nga mainom. Dili sabton nga ang tubo o ang tubig nakautang sa kinaiya sa tubig sa tubong yang gigigan. Which in that illustration is right but not on this matter. Nga itong iskutan. Kay kanang ingon nila nga giumol ng daan lawas dugo kabukugan ni Kristo tiyan ni Maria. Way labot si Maria. Bakak og dili na tinuod. Tingaliwa nila mabasa malang kasulatan. Nasa Kapitulo 2 sa Hebrehanon, versikulo 14. Kita na sayod, matud pas kasulatan. Nga anak, nakaambit sa unod ug dugo siyang ginikanan. Nga anak, nakaambit sa unod ug dugo siyang ginikanan. Sa ito pagkanang pagkasultiha, refers to the fact nga si Maria nanganak kang Jesus. Ug kanang unod ug dugo ni Jesus, gikan, nakaambit sa gikan ni Santa Maria. Kay naay nasuat bahay niya na. So, ato yung nun nga, gihumanandaan ng lawas ni Kristo dito sa langit, nga gipaagi lastian ni Maria, panganak ni Maria. Si Maria way labot, that is fallacy. That is very contrary to the facts. Kay naman sa San Lucas 1:42-43, nga si Santa Isabel, nga nanamkon ni San Juan Bautista, na unong pagkabuan siya ni Santa Isabel, pagabot yun ni Santa Maria, nga nanamkon sa Jesus. Nakuntuluntol si Juan Bautista siya ni Santa Ana sa tuman nga kalipay. Huwag ningon si Santa Isabel, sudlan siya sa Espiritu Santo. Meaning the Holy Spirit dwells in her. O sulti siya nga gidala sa Espiritu Santo. Nga ningon Santa Isabel, naunsa ba kini? Nga inahan sa akong Ginoo. Inahan sa akong Ginoo, miduaw kanako. So that Ginoo represents the Christ who is the Lord, who is God. O na nga si Santa Maria inahan. Dili is pagka-Diyos, kaya diha naman as Kristo o pang kalibutan. O pag gani, o pag Santa Maria. Umasa man na nato sa Job, Kapitulo 8, versikulo 20-22. Nga ang kaalam, diha na. Wa pa ang langit, wa pa ang yuta, diha na ang kaalam. O personally, that wisdom is manifested by St. Paul, that Christ is the wisdom and the power of God. So diyan as Kristo pang langit o pay yuta. Siya ang pagka-Diyos. Muna si Santa Maria dili na inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero inahan siya tungod kay gipanganak niya ang Diyos, even somewhat supplying the law of logic. Makaingon kita nga si Jesus anak ni Santa Maria. Kay gipanganak man, mamaingon nga bulhot lang sa mas tubig nga gisigutan nga illustration ni Carlo Badenas. So, muna nga ang unod ug dugo ni Santa Maria napaambit nga to sa unod ug dugo ni Kristo. So, gitawag siya inahan sa Dios tungod kay si Kristo nga natawag gikan ni Maria Dios man, pero dili ang pagka-Dios mo gipanganak ni Maria kay diha naman ang daan pagka-Dios ni Kristo o pangkalibutan. Muna itong tubag sa mga pangutana ni Carlo Badenas, niya balik ta ni George Torrefel. Dahil salamat pag-usap Brad Sok.
Nya ako pangutan na basok akong ipasok ka diha sa CCC number 846 o Catechism of the Catholic Church number 846 nga nagingon dito basok nga outside of the Catholic Church there is no salvation. Nya naa na sa San Juan 16 basok nagisgot man dito sa Kristo basok nga naa pa siya mga karniro nga wala pa magpasakop sa mong turil nya kinahanglan nga magpasakop sila aron mahimo lang usa ka panon sa usa ka magbalantay. So nga akong pangutana ni basok ako lang ipaklaro sa labi na sa mga nananaw karon nga unsaon na to pagdetermine basok nga kana sila nabilong na sila sa inside o kini naa ba sa outside, labi na kanang mga pundok ron sa Katoliko basok nga kanang gitawag traditionalist nga nadudlo sila nga mao lagi na nga ang pare ra gyud mo makapakalawat nya nanudlo po sila kanang gitawag CD Bacantis nga naagi panahon nga wagi sa tupapa katong buhi pa si BCP Siri dili mo kuno to balido to mga papa ato kay siya man gyud napili ato nya mo na nga ako iklaro ba basok kini mga tawhana basok na appeal ba ni sila sa gitawag og inside o naa ba nila sa outside basok paliho kog pagpatinaw basok. Kini mabasa nato sa CCC or Catechism of the Catholic Church. Yan numero sa paragraph 846. Ganaingon nga outside the church there is no salvation. That is not new statement. Kanang pahayaga gigamit sa na ni San Agustin. Naibawa sa San Agustin what is the essence of the true church. What is the purpose of the true church? And who did establish the true church? Seryoso kay siya. Naibawa siya sa kinaiyas matuon nga iglesia. Naibawa siya sa nagtukod sa matuon nga iglesia. Naibawa siya unsa katuyuan sa matuon nga iglesia. Primero, ang nagtukod sa matuon nga iglesia mo si Kristo. Kaya sa Jeremias 14:9 nagingon unsa may bili, unsa ba ang tao? Unsa ba ang tao siyang kakusgan o kagamhanan, nagkurog man siya, kaya dili siya makaluwas. Muna nga, ini man with the extraordinary brilliance of mind or strength, dili siya katukod og iglesia nga tinuod yun nga makaluwas. Ang Diyos na mo'y makatukod. Sa Salmo 127:1, gawas ko ng Diyos mo'y nagtukod sa balay. Kung naggawas ang Diyos ko mo'y nagtukod sa iglesia, kakawangan o way bili kapusalanan may tabo. Muna nga, ang nagtukod, Ginoo gyud. Muna importante kayo. Ya, unsa may esensya sa iglesia nga si Kristo mong ulo. Naa diha ang gahom sa pasaylo sa sala o pagtubos. Muna isultin San Pablo sa Colosas 1:12-13. Ang lintunganay diha sa iglesia na ang gahom sa pasaylo sa sala o pagtubos. Unya unsay katuyuan sa pagtukod ni Kristo sa iglesia? Kaluwasan. Efeso 5:23. Ingon San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas, o iyan ang pagalawason iyang lawas. Nakaroon, kung mamuwag ka niya na, masamay nagatan, you are in the darkness of ignorance and sin. Nanas balang kasulatan sa San Mateo 1, isa sa mga lamlawom lang nga teksto, nagingon nga, ang katawhan kaniadto sa pamamot sa Kristo, naulipon sa gahom sa kangit-ngit. Kang San Pablo pa, naulipon ni Satanas. Ya kung naatas gawas, ulipon, tas kangit-ngit, ulipon ta ni Satanas, maluwas na ita. Juan 5:19. Muna nga, nagtukod ang Ginoong Iglesia, matod pa San Pablo, aron magpasakop ta, kaya naa diha ang pagtubos o pasaylo sa sala. Colosas 1:12-13. So how about the outside the church? Muna, kinsa man ang outside the church. San Agustin nagpahibawasan. Nga outside the church, kantong naibawa na. Nakasud sa iglesia, nga gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika. Naibaw ka nga muna tinukod. Naibaw ka nga na di ang grasya sa kaluwasan. Naibaw ka na di ang mga sakramentong gitukod ni Kristo para sa kaluwasan. Muambak ta, muna outsider. Because he abandons the body of salvation, the church. Ito asan, dili pa ka Katoliko, nakasgawas.
Pero sa imong pangusisa o pagtuon, hibaw-an imong Katoliko mo'y tinuod nga gitukod ni Kristo, na diya ang grasyas, kamaturan o kalawasan. Jadi ka magpasakop, you are outsider. You are physically outsider, kadungo sa morally outsider, kay gika sa son yambak. So mo ni silang dili malawas. Pero ang maong Catechism di Catholic Church sa numero 847, nagingon, nga kadtong wa mahibaw sa maing balita, wa mahibaw as matuon nga iglesia, wa pa sila mahiabti sa pulong sa Dios, pero naninguha sa unsa man ang grasya sa pagdiktar sa Ginoo sa ilang tanlan, nga mudangup sa pagtuog pagsalig nga dunay Dios, magabuhat og maayo kutos maaptan nila. Murang gibasa ni Brad George Torrefeld nga sa Roma 2 versikulo 5 ngadto sa 8, nga kadtong mga hintil, mga pagano o mga Hudiyo nga wa pa mahiabtis may balita, apan sila nagbuhat umayo, makadawat usab sa himaya sa Dios. Pero sa Catechism the Catholic Church gigamit that they may be also saved. Malagmit sad maluwas. Wa gyud siguro ang maluwas. Muna nga kinahanglan yun. Naringon nga doon na po ko'y mga karnero, tuas gawas. Katawhan na sa Ginoo, kaya man ang binuha. Nga kung mamati sa kong tingog, akong dadon. Dadon yun. Sa iyang simbahan, iyang iglesia. Aron sila mahimong usara ka panon, so sa kamagbalantay. Muna itong tubags, may pagkutana ni Brad George Torrefeld, mga pagkutana sa ni Brad Carlo Badenas, o ni John Porca, ni Brad Rudy Recasa, uban sa nato si Dennis Abarquez. Salamatan yung tanan, tagbo-tapuhon ni atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ako dahing social concern diya sa Talisay, kay daghang kay mga proyekto ang mayor, pagharang, kay pisog, pagbuntog sa coronavirus. Yan na ang iyang aksyon agad, nga tanan, masakiton, kinanglan o laboratory test o masayran ang iyang sakit, masud sa ospital, way bayad, tambal, way bayad ang doktor. Ang edukasyon 21-22, kung graduating matanon, wala mo harang o magtutudo eskwelahan, nagpadayon ang ilang kining study online. Ya, dili mo usik ilang mga tuig, kagraduar gyapon. So kini ang buluhaton ni Mayor, nagihimo niya para sa atong mga Talisay nung kabus, Mayor Samsam Gulyas. Gihabagan sa siya ni Vice Mayor Alan Bukaw, ang atong Vice Mayor, o sa mga konsyales. Salamat. Diyos magapanalangin ka na to. Tagbo tapo ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Diyos, o manalangin ka na to ang Diyos.